Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay napaka-importante po ng topic natin ngayon. Kasi gusto ko i-share sa inyo kung totoo ba na tayong mga backyard hog raisers ay mas kikita sa paraan na pamata. So siguro yung mga familiar dito mga ka-farmers ay yung mga Bisaya na tulad ko. Yung pamata mga ka-farmers sa hindi po nakakaalam ay yung presyuhan na kung saan ini-estimate lang po yung baboy natin. Dito kasi sa amin mga ka-farmers, yan po ang kadalasang nangyayari, pamata. Lalo na wala kaming sariling timbangan mga ka-farmers at yung mga buyers din dito, hindi rin nagdadala ng sarili nilang timbangan. Hindi uso ang pagdadala ng timbangan dito sa lugar namin mga ka-farmers. At ikalawa, yung mga baboy kasi namin ngayon ay dinedispose namin at 1.5 to 2 months. So, imagine, pag yan po ang titimbangin natin mga ka-farmers, magaan lang po yan. So, ang ginagawa po namin ay pamata. Pero kahit na yung paraan namin ay pamata mga ka-farmers, nililista ko pa rin yung mga gastos namin sa feeds at yung mga utilities, yung sa mga vitamins, mga ganyan mga ka-farmers, mga gamot, para kung ibenta ko yung baboy, kapag nakikita ko na meron na po akong profit sa ganyan mga ka-farmers, pwede ko na pong ibenta. So para sa akin, base sa experience ko po mga ka-farmers, mas kumikita po ako ngayon na pamata po yung ginagamit ko. So para siyang win-win situation po. Simula kasi nung nagbenta na ako mga ka-farmers sa pamamagitan ng pamata, mas nakikita ko po yung profit kumpara sa pinatitimbang ko po yung baboy mga ka-farmers. Dati, pinapatimbang talaga namin yan. Kaso, may posibilidad na maluloko kami sa timbangan or yung sa mga presyuhan mga ka-farmers dahil meron ding mga bracket like 7 to 90 kilos. Yan lang po ang bili per kilo. 90 to 100 kilos. Yan po ang bili din. So, hindi po uniform yung pagbili nila sa ating mga baboy kasi magbase sila kung ilang kilos na ba ang timbang tsaka nila bibilhin sa ganyan na per kilo ng live weight mga ka-farmers. Kaya nung nakatry ako na nagpamata kami at mas kumikita ako mga ka-farmers, so yan na po ang ginagawa ko ngayon. Palagi na pong pamata yung ginagawa ko ngayon mga ka-farmers. Tulad ng ganito, ayan, nasa 25 to 30 kilos siguro ito mga ka-farmers. Nasa 6,500 na po yung benta ko bawat isa sa kanila. At yung andito, nasa 15 to 19 kilos siguro sila mga ka-farmers. Basta hindi pa sila ganyan kalaki. Mga pang lechon de leche pa po. So, 5,000 po yung benta ko sa kanila mga ka-farmers. Dahil kinocompute ko na po yan sa puhunan at meron na po akong kita niyan sa 5,000 pesos mga ka-farmers. Hindi ko rin naman gusto na kikita ako ng masyadong mataas mga ka-farmers kahit na mababa po yung supply ng baboy ngayon. Sa akin kasi kahit na maliit lang, basta palagi lang po akong makapagbenta ng mga baboy. So yan po ang paraan ko ngayon mga ka-farmers sa pagbebenta dahil mas kikita po ako sa paraan na pamata. Siguro meron ding ibang mga backyard hog raisers na ganyan din ang ginagawa. Yung pamata na lang po mga ka-farmers o yung estimation lang. Then pinipresyuhan lang po yung mga baboy natin. Kadalasan, ang paraan na ito ay applicable po sa mga tulad nito mga ka-farmers, yung mga panglitsunin. Then sa paraan din na pamata mga ka-farmers, hindi ko na kailangan na sumunod sa feeding guide na ibinigay ng feeds na kinakain nila. Kasi hindi ako after na mabigat yung mga baboy ko. Pero kailangan na malaki din yung baboy ko para makapag-presyo naman ako ng tama. So, depende po yan sa inyong mga ka-farmers or sa inyong lugar kasi hindi naman sa lahat ng lugar ay applicable din itong pamata or yung estimation lang at pinipresyuhan yung ating mga baboy. Meron din ibang buyers na hindi papayag kasi paano kung magaan po yung baboy natin. So, malulugi sila. So, depende po talaga yan sa buyer. At meron ding ibang seller na hindi din papayag kasi mag-iisip sila na paano kung mabigat pa yung baboy nila at titimbangin. So, mas malaki pa po yung kikitain.
Pero yung sa akin mga ka-farmers, hindi na po ako nag-iisip ng ganyan. Basta magkakaroon na po ako ng kita base sa pamata na paraan, i-dispose ko po talaga yan dahil bibili na naman ako ng panibago. So, yan po ang paraan ko dito ngayon mga ka-farmers sa aming munting babuyan para magkakaroon po ako ng kita. So, wala na po akong iniisip na iba, basta makapagpresyo po ako ng makikita ko na meron akong profit, so ibibenta ko po yan kahit through estimation lang po yung pagpresyo. Kaysa ibibenta ko pa siya na titimbangin mga ka-farmers, so yung baboy kukunin pa dito at dadalhin doon sa lugar na merong timbangan, so kailangan ko pang bantayan mga ka-farmers dahil marami naman sa mga buyers ngayon na niloloko tayo sa timbangan. Experience po namin yan. So, pag sa ganitong paraan, hindi po ako naloloko. So, parang win-win na lang po dahil posible na mabigat yung baboy ko at posible din na magaan. So, yun po ang may share ko for today's video mga ka-farmers. Pero, i-clear ko lang na hindi po lahat ng lugar ay pwede po itong pamata na paraan sa ating mga baboy. Thank you for watching. Happy farming! Bye-bye!